orihinal na Decibel ang natatanging alaala ni Edna Luna sa pelikulang Pilipino. Diyan ka sa iyong kaharian at ako sa lupa. Ikaw ay isang sirena, ako'y isang tao. Mayroon tayong sariling daigdig. Ang mga katagang ito, bagaman hindi eksaktong nagmula sa orihinal na script, ay sumasalamin sa diwa ng isang kwentong bumihag sa imahinasyon ng maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ito ang trahedya at pag-ibig ni Decibel, ang sirenang umibig sa isang tagalupa, isang naratibong unang isinulat ng kinikilalang hari ng comics na si Mars Ravelo. Bago pa man ito naging isang makulay na serye sa telebisyon o isang digital effects heavy na pelikula, ang kwento ni Decibel ay unang huminga sa mga pahina ng Filipino comics at binigyang buhay sa pinilakang tabing noong 1953. Ang gumanap sa immortal na papel na ito ay walang iba kundi ang isa sa pinakamagagandang mukha ng dekada 50, si Edna Luna. Sa kabila ng kanyang maningning na pagganap bilang isang nilalang ng karagatan, isang katotohanang madalas makaligtaan ay ang pangyayaring si Edna Luna ay hindi marunong lumangoy. Ang kabalintunaang ito ay nagdaragdag lamang sa hiwaga at dedikasyon ng aktres na nag-iwan ng hindi na mabuburang marka sa kasaysayan ng sinemang Pilipino. Ang kanyang talambuhay ay hindi lamang kwento ng isang bituin, kundi isang pagbabalik tanaw sa isang ginintoang panahon ng pelikula, kung saan ang talento at profesionalismo ang tunay na nagpaningning sa mga artista sa loob at labas ng kamera. Kabanata 1, mga unang taon at di inaasahang pagpasok sa pelikula. Isinilang si Edna Luna noong 14 ng Pebrero, 1935. Isang araw ng mga puso na tila isang hudyat sa pagmamahal na ibibigay sa kanya ng publiko sa hinaharap. Sa kanyang kamusmusan, malaking bahagi ng kanyang paglaki ay ginabayan ng kanyang lola. Kasama ang kanyang mga pinsan, namulat siya sa isang tahanang nagpapahalaga sa tradisyonal na paggalang at respeto sa mga nakatatanda, mga katangiang mananatili sa kanyang pagkatao kahit pa siya ay nasa tuktok na ng katanyagan. Ang daigdig ng pelikula ay malayo sa kanyang mga pangarap noong kabataan. Ang kanyang pagpasok sa industriya ay hindi plinano. Ito ay isang masayang aksidente, isang pagkakataong kumatok ng hindi inaasahan. Nagsimula ang lahat ng isang araw ay isinama siya ng isa sa kanyang mga tiyahin sa set ng isang ginagawang pelikula. Bilang isang dalagita, ang pagiging nasa isang lokasyon ng shooting ay isang bagong karanasan. Habang siya ay tahimik na nagmamasid sa gilid, napukaw ng kanyang natural na ganda at presensya ang atensyon ng direktor ng pelikula. Nilapitan ng direktor ang kanyang tiyahin at nagtanong kung maaari bang isama ang dalaga sa ilang mga eksena bilang isang extra. Ang simpleng katanungang iyon ang nagbukas ng pinto para kay Edna. Pag-uwi nila, ibinalita ng kanyang tiyahin ang alok sa ina ni Edna. Sa edad na 16 na taon, si Edna ay nasa isang kritikal na yugto ng kanyang buhay. Ang pag-aartista ay isang malaking desisyon para sa isang pamilyang may konserbatibong pananaw. Gayunpaman, pumayag ang kanyang ina sa isang mahalagang kondisyon. Kailangang palaging nakabantay at gumagabay ang kanyang tiyahin sa bawat sandali na si Edna ay nasa set. Ang pagsang-ayong ito na may kaakibat na pag-iingat ang naging pasaporte ni Edna patungo sa isang karerang hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang unang opisyal na paglabas sa pelikula ay sa makasaysayang produksyon na Haring Solomon at Reyna Sheba noong 1952 na pinagbidahan ng mga dambuhalang bituin ng panahong iyon na sina Mila del Sol at Jaime de la Rosa. Bagamat isang maliit na papel lamang ang ipinagkatiwala sa kanya, agad niyang ipinamalas ang isang pambihirang katangian, dedikasyon. Sa kabila ng kaba at takot na natural lamang para sa isang baguhan, seryoso niyang ginampanan ang kanyang parte. Ang kanyang profesionalismo ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga producer at direktor na nakakita sa kanya ng isang malaking potensyal na kailangang hasain. Ang maliit na hakbang na iyon sa Haring Solomon at Reyna Sheba ang nagsilbing pundasyon para sa mas malalaking oportunidad na naghihintay sa kanya. Kabanata 2, ang pagsilang ng isang bituin at ang alon ni Decibel matapos ang kanyang unang sabak. Nasundan ito ng ilang mga proyekto noong sumunod na taon. Bawat pelikula ay nagsilbing pagsasanay na humubog sa kanyang kakayahan sa pag-arte
at naghanda sa kanya para sa papel na magtatak sa kanyang pangalan sa kasaysayan. Noong 1953, dumating ang alok na magbago sa takbo ng kanyang karera. Ang title role para sa kauna-unahang pelikula ng Decibel. Ang Decibel ay hindi isang ordinaryong proyekto. Ito ay adaptasyon ng isa sa pinakasikat na serye sa comics ni Mars Ravelo. Isang material na mayroon ng sariling hukbo ng mga tagahanga. Ang pagbibigay buhay sa karakter ay isang malaking responsibilidad. Para kay Edna, ang hamon ay doble. Hindi lamang niya kailangang bigyang hustisya ang minamahal na karakter. Kailangan din niyang harapin ang isang personal na balakid. Hindi siya marunong lumangoy. Sa isang industriyang wala pang sopistikadong special effects o stunt doubles para sa lahat ng eksena, ang pagganap bilang sirena ay nangangailangan ng pisikal na katatagan at tapang. Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya at ng buong production team, buong puso niyang tinanggap ang hamon. Ang kanyang pagganap ay isang testamento sa kanyang determinasyon. Mahusay niyang naipakita ang dalawang mukha ni Decibel, ang kaakit-akit at mapaglarong sirena sa ilalim ng dagat, at ang nagdurusang ngunit mapagmahal na babae na nagkaroon ng mga paa sa lupa. Ang kanyang ganda ay perpektong bumagay sa paglalarawan ni Ravelo sa karakter. Isang kagandahang may halong inosensya at hiwaga. Nang ipalabas ang Decibel noong 1953 sa ilalim ng Premier Productions, ito ay sumalpok sa takilya na may lakas ng isang dambuhalang alon. Tinangay nito ang puso ng mga manonood at itinatag si Edna Luna bilang isang lehitimong bituin. Ang kanyang pangalan ay naging bukambibig at ang kanyang mukha ay naging simbolo ng pantasya at pag-ibig. Ang tagumpay ng pelikula ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang estado bilang isang A-list star, kundi nag-angat din sa genre ng pantasya sa pelikulang Pilipino. Siya ang naging unang Decibel, isang titulong habambuhay na ididikit sa kanyang pangalan. Kabanata 3. Ang ginitoang panahon sa Premier Productions, ang dambuhalang tagumpay ng Decibel ay nagbukas ng napakaraming pinto para kay Edna Luna. Siya ay naging isa sa mga pinakamahalagang bituin ng Premier Productions, isa sa mga nangungunang film studio noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang mga sumunod na taon ay naging napakaproduktibo para sa kanya, kung saan sunod-sunod ang mga proyektong nagpakita ng kanyang husay at versatility bilang isang aktres. Ang kanyang filmografya mula sa kalagitnaan hanggang sa huling bahagi ng dekada 50 ay isang impresibong listahan ng mga pelikulang sumasaklaw sa iba't ibang genre. 1,954. Sa kabila ng Bukas, Paladin, si Eva at si Adan, at ang unang pelikula ng isa pang iconic na karakter ni Mars Ravelo, ang Pedro Penduko. 1,955. Guerrero, Escrimador, at El Jugador. Mga pelikulang kadalasang action drama na nagpapakita ng kanyang kakayahang maging isang damsel in distress na may paninindigan. 1,956. Santa Lucia. 4 na kasaysayang ginto, ang buhay at pag-ibig ni Dr. Jose Rizal at 7 Maria. Ang taong ito ay nagpakita ng kanyang abilidad na gumanap sa mga historical at religious roles. 1,957. Kamay ni Cain, Bicol Express, at Bakya Moneneng. 1,958. Obra Maestra, Mr. Basketball, at Anak ng Lasenga. 1,959. Anak ng Bulkan at Ang Matapang Lamang. 1,960. 4 Kantos at Pagsapit ng Hating Gabi. Sa mga pelikulang ito, nakatambal niya ang halos lahat ng pinakasikat na leading men ng kanyang panahon. Kabilang dito sina Jaime de la Rosa, Jose Padilla Jr., Johnny Montero, Efren Reyes Sr., at sa Eddie Del Mar. Ang kanyang chemistry sa bawat isa sa kanila ay nag-iiba. Patunay ng kanyang kakayahang umangkop sa kanyang co-actor. Nakatrabaho rin niya ang ilan sa mga pinakamahuhusay na direktor, kabilang na ang National Artist for Film na si Gerardo Jerry De Leon. Ang mga kolaborasyong ito ang lalong nagpahasa sa kanyang sining at nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga most bankable leading ladies ng Premier Productions. Maliban sa pantasya at drama, isa sa kanyang
pinakatumatak na pagganap ay sa pelikulang Santa Lucia noong 1956 sa ilalim ng People's Pictures, isang sister company ng Premiere. Dahil sa kanyang napaka-inosenteng kagandahan at malumanay na aura, siya ang napili upang gumanap bilang ang Italianang Santa na inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap at may kapansanan. Ang kanyang pagganap ay pinuri dahil sa pagiging epektibo at taos-puso. Sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, si Edna Luna ang unang artistang binansagan bilang Brown Cinderella, isang titulong kalaunan, ay mas naging kilala sa superstar na si Nora Aunor. Ang bansag na ito ay sumasalamin sa kanyang kwento, isang simpleng dalaga na may kayumangging balat na narating ang tuktok ng tagumpay dahil sa kanyang talento at kabutihang loob. Siya ay hinangaan hindi lamang ng mga tagahanga kundi maging ng kanyang mga kapwa-artista na kumilala sa kanyang profesionalismo at kababaang loob sa kabila ng kanyang estado. Kabanata 4, Pamamaalam sa tanghalan at isang pribadong buhay. Sa pagpasok ng dekada 60, isang bagong alon ng mga bituin at pagbabago sa panlasa ng mga manonood ang nagsimulang maramdaman sa industriya. Para kay Edna Luna, ang dalas ng kanyang paglabas sa mga pelikula ay unti-unting nabawasan. Ito ay isang natural na transisyon sa karera ng maraming artista. Ngunit para sa kanya, ito rin ay isang hudyat para sa isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Noong 1964, muli niyang ginampanan ang papel na nagpasikat sa kanya sa pelikulang Anak ni Jezebel. Ang pelikulang ito, na nagsilbing sequel sa kanyang iconic na pelikula, ang naging simbolikong pamamaalam niya sa industriyang kanyang minahal at pinaglingkuran ng mahigit isang dekada. Matapos ang proyektong ito, gumawa siya ng isang malaking desisyon, ang tuluyang pagre-retiro sa pag-aartista. Pinili ni Edna Luna ang isang tahimik at pribadong buhay, malayo sa ingay at liwanag ng showbiz. Nagpakasal siya sa isang lalaking hindi bahagi ng industriya at binuo ang sarili nilang pamilya. Kalaunan, sila ay nanirahan sa Estados Unidos, partikular sa California, kung saan niya ginugol ang mga sumunod na dekada kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang pag-alis sa limelight ay kasing tahimik ng kanyang pagpasok dito. Walang kontrobersya, walang ingay. Ito ay isang personal na pagpili na iginalang ng industriya at ng kanyang mga tapat na tagahanga. Konklusyon, ang pamana ni Edna Luna. Bagamat halos isang dekada lamang ang itinagal ng karera ni Edna Luna, ang markang iniwan niya sa pelikulang Pilipino ay permanente at hindi mapapantayan. Ang kanyang pamana ay nakasandig sa kalidad ng kanyang mga nagawa at sa integridad ng kanyang pagkatao bilang isang artista. Siya ay isang bituin mula sa isang panahon kung saan ang kasikatan ay sinusukat hindi sa dami ng followers sa social media, kundi sa respeto ng mga kasamahan at sa pagmamahal ng mga manonood na pumipila sa mga sinehan. Higit sa lahat, ang pangalan ni Edna Luna ay habambuhay na mananatiling nakakabit sa karakter ni Jezebel. Siya ang orihinal, ang nagtakda ng pamantayan para sa lahat ng aktres na sumunod na gumanap sa papel. Ang kanyang imahe bilang ang sirenang may pusong handang magsakripisyo para sa pag-ibig ay nakaukit na sa kolektibong kamalayan ng kulturang popular ng Pilipinas. Sa bawat pagkakataong muling isinasa pelikula o isinasa telebisyon ang kwento ni Jezebel, hindi maiwasang balikan ang alaala ng kauna-unahang aktres na nagbigay buhay dito. Isang dalagang hindi marunong lumangoy ngunit buong tapang na sinuong ang alon ng tadhana upang maging isa sa mga immortal na reyna ng sinemang Pilipino. Siya si Edna Luna, ang Brown Cinderella, ang Santa Lucia, at magpakailanman, ang nag-iisang orihinal na Jezebel.